Hindi po mga kababayan matanggap ng mga Marcos loyalist at iba pang mga supporters ng ating Pangulong BBM. BBM. Yung naging desisyon ng ating Pangulong Bongbong na i-retain pa si Inday as DepEd Secretary. Masamang-masama yung loob ng mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos para niyang sumobra yung kabaitan ng ating Pangulo. Tayo naman po, naintindihan natin kung bakit ganon yung inyong mga reactions. Mamaya, babasahin natin yung mga reactions doon sa video natin kahapon, mga kababayan, matapos na sabihin ng ating Pangulong Bongbong na hindi niya sisibakin si Inday. Sa kabila, mga kababayan, ng naging statement ng kanyang asawang si First Lady Lisa Marcos na bad shot na daw si Inday sa kanya. Alam na ninyo yung background ng kwento po. Yung si Inday po pumunta sa rally na nananawagan yung mga speakers doon, including yung kanyang tatay, na mag-resign na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At tinawag pang bangag si Pangulong Bongbong at si Inday nang pumunta doon, nag-selfie-selfie, ngingisi-ngisi pa. Ito po yung interview kay President Bongbong Marcos. Marcos won't fire BP Duterte as DepEd Chief over First Lady's estate sentiments pala. Di, ikaw anya, Mr. Maravillas, ano yung personal mong pananaw? Kasi marami sa mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos na discourage po. Gustong-gusto na nilang sipain si Inday Sara. Unang-una, sa tingin nila mga kababayan, wala man pong nagawa si Inday sa DepEd kasi di-focus po siya kung ano-ano pong pinakikialaman, nangingialam sa ibang sa trabaho ng ibang mga cabinet secretaries, iba-ibang mga issues sa lipunan, pagdating sa China, saka sa kanyang trabaho as DepEd Secretary, wale. So pag-usapan po natin mga kababayan ngayon. But before natin ibigay sa inyo yung mga full story ng mga balitang yan at mga reactions ng mga tao, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jelon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum, galing pong South Korea. Whitening po siya, tingnan niyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid naman po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa paninigas ng mga kaso-kasuan at mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink.
Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Ang goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, Mr. Maravillas. Di balikan natin ang ating kwento ngayon kasi ang daming nalungkot sa naging desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi excited na sana sila na masibak si Inday. Kasi naman po, talagang sukdulan, tagos hanggang buto, mga kababayan, ang kasamaan na ginawa ng pamilya Duterte, pamilya po ni Inday, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. In worse, mga kababayan, silent si Inday doon sa mga pag-aalipusta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Worse, pumunta siya sa rally. Yun din ang ikinasama ng loob ng ating First Lady na sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maswertean niya ako. Di ba? Kasi anya, I have my protective wife. Naintindihan ko niya yung kanyang damdamin. Hindi niya kasi siya sanay. Hindi siya galing sa sa political family. Kami niya, ako niya sanay na sa ganyan. O ngayon, sabi nga dito sa amin, day maladop, nin kaisipan. Kung bakit ganon, hindi maabot sa lalim, mga kababayan, ng kaisipan ng naging desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na despite sa mga matitinding pag-alipusta sa kanya, na never pa na nangyari sa history ng presidency ng sino man other than yung kanyang tatay, yung kasing tatay niya, sa bagay junior siya na kaya pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na i-retain si Inday Sara. Kasi po, yung pagpunta lang doon sa rally, malinaw na sign of approval sa gustong mangyari ng kanyang pamilya na mag-resign na yung ating Pangulo at may banta pa nga sa buhay at pati sa kanyang presidency na gustong ikudita, inagatungan na po pati yung Armed Forces and PNP, inciting to sedition. Pero si Inday pumunta doon na siya yung magiging beneficiary sa anumang aksyon. Parang si Inday, sa tingin ng mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos, parang vulture. Vulture talaga niya, Mr. Maravillas. Waiting to attack and eat the flesh of our president, mga kababayan. Pero pangiti-ngiti lang ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Relax siya. Kaya hindi matanggap po ng mga supporters. Lalong tumindi ngayon yung panawagan na for delikadesa, mag-resign na dapat si Inday. O ito po, mga kababayan, yung napakabait na Pangulo. Pero di ba niya, Mr. Maravillas, ikaw yung nagsabi na nasabi ni Michael Corleone sa Godfather Part 2, keep your friends anya close and your enemies even closer. Baka niya, Mr. Maravillas, kasi naman ang ating Pangulo mahilig sa movie. At yun ang kanyang ina-apply na strategy. Malamang po. Di ba? At saka si Super Ate, malamang yun din po ang ginagawa. Kaya binabarkada niya yung mga Duterte. Kasi nga po, natuto na sila nung panahon ng kanilang tatay na pinasok po ng mga ahas yung Palasyo Malacanang. At hindi na nila, di ba doon sa movie, hindi na malaman kung sino yung kaibigan at kung sino yung mga kaaway. Di ba pa? So, learning from their experience. Yun ang kanilang ginagawa. Pero ito, mga kababayan, theory ko man lang po. Tingin ko man lang po, analysis ko. Kasi, di ba, pag close ka sa perceive mong kaaway or political enemy someday, kaibiganin mo na.
Pero siyempre, bantay ka. Kaya pala niya Mr. Maravillas, nang manalo sila sa Unity, di ba niya Mr. Maravillas, ang request ni Inday, hawakan niya yung Department of National Defense. Pero ibinigay ng ating Pangulong posisyon, DepEd Secretary. Malamang po, hindi man pwedeng ibigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Department of National Defense kay Inday kasi alam siya na po, matutuwa si Xi Jinping pag gano'n. So iniligay mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday sa DepEd na wala man siyang experience. Para niya Mr. Maravillas, alam ko na yung tinutumbok ng malikot mong pag-iisip. O diba? Wala siyang experience sa DepEd, bahala ka dyan sa buhay mo. Ipakita mo ang galing mo dyan. Kasi sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tinatanggal ko lang niya ang any member ng cabinet sa issue ng incompetence or corruption, o kung ayaw nang magtrabaho o nagkasakit na siya, hindi na kaya magtrabaho, talaga niya palitan na kita. Pero niya gusto pa man magtrabaho ni Inday. Hindi man niya ganun si Inday. At nagets na ninyo, mga kababayan. Kaya sabi ko sa previous video natin, tinitingnan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung saan aabot si Inday sa testing na kanyang binigay sa kanya. Pag hindi po, Inday will be forced to resign because of pressures nagtrabaho kasi wala man siyang ma-achieve. Mahihiya na lang mga kababayan si Inday kung may natitira pang hiya sa kanya. Or pag na-realize niya na ang assignment sa kanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na binigay, na hindi man siya po competent or fit sa posisyon na yan, wala man siyang experience pa, will just result to self-destruction. Nagets na ninyo mga Marcos loyalists, kaya wag masyado sasama yung loob ninyo. Trust the brilliance. Trust, mga kababayan, the brilliance and wisdom ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung bakit po hindi tinatanggal si Inday sa pagiging DepEd Secretary. Nagets na ninyo, mga kababayan, ang ibig kong sabihin, pakinggan natin mga kababayan yung sabi ng ating Pangulong Bongbong. Nag-aral po sa abroad si President Bongbong Marcos at anak ng pinakagmagaling na Pangulo. Anong hindi gagaling sa ganong mga suksok? Working relationship with the Vice President, Secretary of Education, I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue nito. I don't think we need to back up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady, and our conversation will be precisely that. To say that I am sure you understand how she feels. Kaya kayong mga Marcos loyalists, nakita ninyo yung aura ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napaka-relax. Nakangiti, tatawa-tawa mga kababayan ang ating Pangulong Bongbong Marcos habang ini-interview siya. Hindi siya affected po ng mga attacks, personal attacks. Kita ninyo yung mga Duterte, lagi pong galit habang sila po ay halos atakihin na sa puso.
Haros ma-stroke na po, mga kababayan, sa galit, ngit-ngit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gustong-gusto na nilang tirisin. Gustong-gusto na nilang ikudita. Kaya lang hindi man po sila hindi sila makakuha ng support. Una sa Armed Forces of the Philippines, sa PNP, yung loyalty ng ating Armed Forces, mga kababayan, is to the Constitution and to the Commander-in-Chief. Nagsabi na po, so malabo na makudita. Tingnan ninyo, relax na relax ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Para niya, Mr. Maravillas, talagang tama ang mga analysis mo. Sabi ko sa inyo, trust the wisdom ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nire-retain niya si Inday, mga kababayan, as DepEd Secretary. With that emphasis, mga kababayan, sa competence and corruption as pamantayan, basis for termination. Mape-pressure ngayon si Inday. At once, halimbawa, mga kababayan, hindi siya umabot sa pamantayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, malamang si Inday mismo ang mag-desisyon na bitawan po ang posisyon as DepEd Secretary. Pag hindi po, magsi-self-destruct man lang po siya dyan. Lalong ma-i-expose sa ating mga mamamayang Pilipino ang kanya pong incompetence. Which is fatal po sa kanya pong ambisyon na maging Pangulo sa 2028 election. Kasi habang kapitoko siya sa DepEd, na-expose lalo sa ating mga mamamayang Filipino yung kanyang kahinaan. Tama ba? Siya mismo yung nagsabi na wala man siyang alam. Ang alam niya, pukpukin lang ng pukpukin. Pok. Yun lang ang alam niya. Yung matatag curriculum nga po. Inadmit niya, inamin niya, hindi man niya ni-review. Doon sa hearing po ng budget niya, doon niya inadmit, mga kababayan. At pag tinatanong siya, mga kababayan, ng mga senador, tinuturo yan yung kanyang undersecretary. May undersecretary niya will answer your questions. Tama pa? Talaga niya, Mr. Maravillas, napakatalino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakatalino niya, mga kababayan. And that is the reason, despite the personal attacks na binibitawan po ng kanyang pamilya laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos at ng mga DDS vloggers, despite sa mga paninira, including our First Lady, niretain pa rin niya si Inday. Lalo tuloy pumugi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hinangaan ng mga mamamayang Filipino sa kanyang kabaitan habang lalong sumama ang tingin ng mga mamamayang Filipino sa mga Duterte, lalong nagmukhang kontrabida sila po. Ayas? Ito yung mga reactions po ng mga netizens. Sabi ni Melchor Vergara, telling her is one thing, her actually doing it is another. She easily beats Lenny in the facial thickness category. Kita ninyo? Tama yung analysis ko. So sa tingin ng mga mamamayang Filipino, kung sa kakapalan po, mas makapal pa si Inday. Description ko nga po, kung may Iron Man, si Inday po, iron-faced woman. Nama ba? Ganon katigas, mga kababayan. So habang hindi siya nagre-resign sa DepEd, lalong pumapangit yung tingin sa kanya ng mga mamamayang Filipino. At lalong na-expose yung kanyang pagiging incompetent kasi hindi man siya marunong.
hindi man ma-address yung mga problema sa DepEd, pero nangingialam siya mga kababayan sa problema ng iba. Tama? Yung sabi ni Leslie Bocobo, "Can someone please tell VP Sara Duterte that the honorable way to go is to resign her post as DepEd Secretary? This gives her legitimacy in elbow room to flex her muscles as she attacks the Marcos administration and officially be the new opposition. She can continue doing this as VP but not as a cabinet member because currently that's like hiring a vampire to work night shift as security guard for the blood bank of the Philippine Red Cross." Matindi po yung description. So, ito po yung sinasabi kong epekto. Habang nananatili si Inday, kapituko siya sa DepEd as DepEd Secretary, wala man siyang nagagawang maayos, umaatake yung kanyang pamilya at pasulpot-sulpot siya sa mga rallies. Kasi iisipin niya, hindi man na niya napipikon yung Pangulo. Ang akala niya, gumaganda yung kanyang imahe. Yun pala, lalong pumapangit na. Self-destruction nga po. So yun ang epekto, mga kababayan, ng hindi paggasibak ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Inday at paglagay ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Inday sa posisyon as DepEd Secretary na wala man siya pong kompetensi. Ano niya, Mr. Maravilla, sinadya ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Intentional ba? Nalinagay niya sa... Hindi ko po alam. Basta ang alam ko po, si Inday, ang gusto sana, alam po ninyo yon, in-announce niya. After the election, nanalo sila. Then, nagpasabi si Inday. It was published na interesado siya as DND Secretary, National Defense. Pero hindi binigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi alam na ninyo, matutuwa si Xi Jinping. Kaya siguro yun ang intention niya. Ani binigay ng ating Pangulo na posisyon yung wala man pong experience si Inday, DepEd Secretary, at napakalaki ng responsibility. Gets niya? And the fact, mga kababayan, na tinanggalan si Inday ng confidential funds, boss sa Office of the Vice President at saka sa pagiging DepEd Secretary, hindi man po yun mangyayari. Hindi yun gagawin ni Martin Romualdez at ng mga congressmen na super majority kung walang blessing yung ating Pangulo. Tama? O di wawa niya, Mr. Maravillas. Kaya wag kayo pong wag kayong sasama ang loob kung bakit nagdesisyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos to retain Inday as DepEd Secretary. Ito yung mga reactions sa video natin kahapon. Ito yung video natin kahapon, mga kababayan. Sabi ni Susan, ayaw lang po makasakit ng damdamin si PBBM. Baka po inaantay lang na si DepEd Secretary ang magkusa mag-resign. Tama. Sabi naman ng ibang mga nag-react, di yan mag-resign, takaw sa pera ng bayan, sabi ni Let. Mas maganda sana kung umalis na siya sa gabinete kasi magamit pa niya yan para sa eleksyon. Sabi naman ng isa pa, Mr. President, paano naman mga anak namin na mag-aral kung hindi naman niya nagagampanan ang obligations niya sa DepEd? Bakit si BP lang pinagtatanggol mo? Paano naman mga batang mag-aaral, Mr. President? Nakita ninyo? So itong mga reactions na to, negative reactions doon sa naging desisyon ng presidente po, ito yung magpuput ng maglalagay ng pressure kay Inday to resign. Kasi ang mangyayari niyan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, pag hindi nagampanan ni Inday yung trabaho niya for the next several months,
may evaluation na siya niyan. Baka tanggalin si Inday as DepEd Secretary at ilagay sa kung anong posisyon na hindi masyadong critical. Hindi yang tulad ng Department of National Defense. At pag halimbawa nagkaroon ng reshuffle o pagbabalasa, baka tamaan na ng hiya si Inday at magkusa na lang. Tama? Kasi po, pag sinibak ng ating Pangulo si Inday, magkakabala yung mga Duterte po, yung kampo ng kanyang pamilya. To attack, in attack, in attack. Bindiktibo niya yung Pangulo, pinersonal niya, pa-victim sila ngayon. So nagamit pa nila sa political capital. Tama ba? Pero pag si Inday, na-feel niya na yung kanyang pananatili ay imbes makatulong sa kanyang ambisyon sa 2028, ay nakasama pa sa kanya, siya na mismo po ang bibitaw as DepEd Secretary para maging full-time critic na lang po ng ating administrasyon. Hihiwalay na siya ng tuluyan at maglileni-leni na siya. Magpo full-time Leni Robredo na siya, mga kababayan, sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama po yung ating mga analysis? But it would have negative effect, politically, negatibo po sa kanila. Lalo pa napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng sektor. Sabi po ni Remy Gamba, diyan makikita ang tunay na mabait na tao, pero darating din ang panahon, mapupuno din ang salop. God bless you, PBBM. O di ba, magaganda yung reactions ng mga tao. Dapat si Sara Mau kusa na lang mag-resign. Galing mo rin, Sir Dante, mabuhay po kayo at mabuhay po ang First Family. Talagang super brilliant ang ating mahal na Presidente BBM. God bless po in everyone. Nagpapatunay lang na may independent mind ang ating Pangulo. Hindi siya nagpapadala sa pressures. May sarili siyang desisyon. Sabi nitong isa pa, kung may natitira pa siyang kahihiyan, dapat mag-resign na siya. Sa pagka-DepEd Secretary, sayang ng pinapasahod sa kanya ng taong bayan. Tunay at totoong napakabuti at napakabait ang mahal na Pangulong Apo Marcos Jr. God bless him always and more. Ang presidente hindi mapaghiganti, pero naniniwala ako Diyos na ang gagawa ng paraan para umalis si Sara sa kanyang posisyon as DepEd Secretary. As President, ikaw lang pwede magtanggal dyan kay Sara. Resign, Sara. Wala na rin pakialam si Bongbong. Siya lang nakakaalam kung ano ang naisip ni President Bongbong. BBM naman, crystal clear na traidor ang BP sa admin mo. Mag-ingat ka po. Sana maging mabait din si BP Inday kay BBM. First day pa lang po, mga kababayan, ng pag-upo ni Inday as Vice President at DepEd Secretary. Ang site ni Inday po, nando na sa 2028. Ang inatupag po kaagad yung makakuha po siya ng confidential fund. At nang tanggalin po yung confidential funds, nagwawala si Inday. Di ba? Napakalinaw ang ipinapakita po ni Inday. Nako, Mr. President, take the Secretary of DepEd out of her office. Marami na ang galit sa mga kapalpakan niya. She does not deserve as DepEd Secretary. Incompetent DepEd Secretary. Brilliant move and statement made by the Vice President BBM. Parang parehas yung aming pananaw, mga kababayan. Brilliant po yung naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Trust the wisdom ng ating Pangulong Bongbong po. Malamang sa malamang, yung kwento ko po, in analysis sa kanyang mga aksyon, ang tama.
Sabi ni Almond Lee, di ko malaman kung saan nanggagaling ang wisdom at values ni PBBM, qualities of a very deserving leader. We Filipinos are lucky enough having him as president. Galing niyang mag-strategize. Parang aligned yung aming pag-iisip mga kababayan nung nag-react po. Mahal na Pangulo, lahat po ng bagay na sobra ay masama, kahit po yung kabaitan. Baka biglang maumay na mga solid at supporters ni BBM. Kainis na ha? Kapit sa pwesto yang si Princess Fiona. Mas maganda tawag sa kanya, sir, ironclad-faced woman, not fit sa DepEd. Di pa mag-resign. Sabi ni Jocelyn, hindi pa ba nakikita na walang nagagawa sa DepEd? Hindi niya isinali ang department niya sa problema ng bansa? Ano yon? Kuya, magdadalawang taon na. Walang nangyayari sa estado ng edukasyon. Pag nakita at natanong ang kanyang departamento, sino ang sasagot? Ang kanyang subordinate? Ipinapakita lamang niya na wala siyang alam sa programa ng edukasyon. You cannot explain that. You do not understand. Yan mga kababayan ang sinasabi ko, magsi-self-destruct si Inday dyan po sa DepEd. So, she will be forced to resign kasi lalong ma-expose ang kanyang pagiging incompetent na sisira mismo sa kanya na pagkatao as she wanted to become the next president. Tama ba? So, mataturn off yung mga mamamayang Filipino. Hindi mo nga anya naayos yung DepEd, tapos gusto mo pang magpangulo. Tama ba? Kaya para hindi ma-expose ang kanyang pagiging incompetent, mapupuwersya siya na mag-resign na lang. Di wow, hindi na kailangan siyang sibakin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siya na yung umayaw. Tama ba? Sabi ng isa pa dito, huwag kang mag-resign, Sara. Sayang ang budget ng DepEd na pwede mong ubusin sa loob ng 11 days lang. Dapat hindi magtiwala si PBBM sa hudas na si Sara Mau. Naka-organize ang kanyang mga ginagawa at malinis. Magaling talaga ang ating Pangulo, sabi ni Cynthia. Strategy ni PBBM yan. Yun pag hindi pagsibak ni PBBM kay Sara, lalo nilulubog ni Sara sa kahihiyan. Nag-gets din ito na isang netizens yung nasa isip natin. Nalagaan na pala Mr. Maravilla. Sa tingin mo, sinadya, intentional po. Ang gusto ni Inday, yung DND, hindi pa pwede. Dito ka sa wala kang alam para alam mo na, yun ang direksyon na pupuntahan mo kasi masyado kang ambisyosa. Sabi sa Proverbs 19:11, if you are sensible, you can control your temper. When someone wrongs you, it is a great virtue. Ignore it. Ganyan katalino ang ating PBBM. Kaya naman siya protektado ng biyaya ng Diyos. Correct. Hanggang kailan niya titiisin ang pagbabalahura sa kanya ng mga Duterte? Hindi na normal yan. Akala ko ba, itataas niya ang standard ng education sa Pinas? Isipin niya naman ang mga mag-aaral na walang napapala sa leadership ni Sara sa DepEd for 2 years. Very frustrating. Dapat kung may kahihiyan siya, mag-resign ng kusa. Yan po, napakarami pa na mga reactions. Masyadong mahaba na yung ating video kung uubusin natin yung mga reactions ng ating mga netizens. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.